Magandang araw mga kabayan, lulubog ang bansa kung hindi magre-resign si Marcos. Ito ang panawagan ng mga nagkikilot protesta sa EDSA Shrine na dapat nang magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Caselis, ang Pangulo ang pinagmulan ng problema sa korupsyon dahil sa pagpirma ng mga budget insertion at unprogram. Hindi raw dapat maghugas kamay ang Pangulo at dapat siyang managot, pati na si dating House Speaker Martin Romualdez Jr. We are calling for the immediate resignation of Mr. Marcos sapagkat ang lahat ng problema sa korupsyon, ang panunumbalik ng plunder, yung systematic and institutional plunder, ang pasimuno si Marcos, ang kanyang conspiracy with Martin Romualdez, ang kanyang pagpirma ng mga budget na puno ng mga insertions and program. For the last 3 years, hindi siya pwedeng hugas kamay. Ang mga korupsyon at pandarambong ay nagkaroon po ng daloy dahil may unprogram, dahil may insertion, dahil pinirmahan ng budget. For the last 3 years, Marcos allowed that the illegal restoration of pork barrel at iba pang mga maanumaliyang mga akap, tupad, AX, convertible to cash, everything became institutional and systematic. Kaya sa araw na ito, ang panawagan ng taong bayan kay Marcos, resign, otherwise lulubha at lulubog ang buong bansa at tuloy-tuloy na magprotesta ang taong bayan. And this is still a reiteration call. The armed forces of the Philippines should exercise their mandate as a conscience and moral arbiter, that they should tell Marcos, your government is the real cause. Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit nagkaroon ng malawakang kaguluhang politika at nalulugmok ang buong bayan? It's because of the Marcos leadership. At yan ang dahilan kung bakit ang aming panawagan, mastermind si Marcos at sila Romualdez. And we will not allow that Marcos will continue na mag-playing innocent without accountability. At kaya kami ay kilos after nito, tuloy-tuloy pa rin kami na magkilos. Binanata ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng maanumalyang flood control projects at tinawag itong weak president. Ayon kay Singson, hindi umano katanggap-tanggap na ngayon lamang napansin ng Pangulo ang problema gayong 3 taon na itong nakaupo sa pwesto. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Ibinahagi ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang kanyang prediksyon tungkol sa magiging kinabukasan ng mga Marcos. Ayon sa kanya, maaaring hindi na makasunod si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa yapak ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagdating ng halalan 2028. Giit ni Guanzon na sira umano ang tsansang ito dahil sa mga galaw ni dating House Speaker Martin Romualdez Jr. na anyay nakaapekto sa political dynasty ng pamilya Marcos. Matapang na bumanat si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa isang press conference kung saan direkta niyang tinuligsa
ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang paulit-ulit na investigasyon sa Senado na anyay walang patutunguhan. Ayon kay Singson, investigasyon sa Senado, wala namang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Sa gitna ng kanyang matinding banat, nanawagan si Singson sa mga kabataan na i-boycott ang klase at pangunahan ng isang mapayapang revolusyon laban sa korupsyon. Hinimok pa niya ang mga magulang maging ang mga nasa militar at pulisya na hayaan ang kanilang mga anak na lumahok sa panawagan. Gayunpaman, nagbabala rin si Singson laban sa posibleng kaguluhan. Ayon kay Singson, hindi ito para sa mga nakakatanda, kundi para sa kinabukasan ng mga kabataan. Lahat ng administrasyon may korupsyon eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hininto na niya. Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nalakaw to, hintuan natin to. Dapat ganon. Tinuloy-tuloy niya eh. 3 taon na, sakala niya papansinin. Anong kwentang presidente yan? Di niya alam. Hindi dapat maging presidente kung di niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Bob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon ng Ilocos Norte? How about po sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Mas parami doon kay Saldico. One last question na po. Hello po, hello. Hello, yan. Ang question ko po, kung ang mga Diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang Diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay, maaaring magbago ang kanilang mga testimonya, at bakit pilit pinababanggit po ang 2016 premise po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po, nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha dahil bidding yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nagpro-protect sa kanila, may nagbibigay. Mali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang Diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mamibili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan na, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya hindi dapat protektahan kung gano'n ang sistema. Wala na? Okay na po. Last question. Oh, last question. Total, may susunod pa. May inaantay lang akong mga ibang ebidensya. Go. Kami naman tatanong, Go. Oh. Last question, Go. Last one. And we have the microphone. Go. Kaya pala hindi ko maintindihan. Magandang hapon po. Hello.
Magandang hapon po, Governor Chavez Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Del Pedro Rizana, General Eugenio Castro. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kami mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng forward president. Kaya nabuhay po si